Ako talaga, ito tinitignan ko 'to na bad news. Ito breakdown na po 'to ng ating talagang, justice, yung, anong tawag dito, social justice. Wala na pong hustisya talaga. Akalain ninyo ni hindi po tayo nakapagpakulong. Pinakamalaking korupsyon, ito pong, flood control, corruption na 'to 'no, sa kasaysayan po ng Pilipinas. Trilyong piso po ang kino-question na budget diyan. Pinakamalaki pong korupsyon 'yan. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, ito pong ito pong hindi pa natatapos, ayaw po nilang tumulong yung Senado, ayaw din pong tumulong ng House of Representatives para mag-imbestiga. Natatandaan ko po noon, no, kabi-kabila po yung investigasyon, sabay-sabay po yung investigasyon laban kay Tatay Digong. Ano po ba yung ginawa ni Tatay Digong? Yung sinasabi nilang AJK, no? Samantalang presidente po si Tatay Digong at mayroon po siyang kapangyarihan na maglunsad ng war on drugs. Tandaan po nyo, hindi po tayo European countries. Hindi po tayo European country. Illegal po dito, excuse me po, illegal po sa Pilipinas ang mere possession ng droga ay illegal na dito. Sa ibang bansa po hindi. No? Kaya nagtataka tayo bakit bawal po ba yung Pangulo ng Pilipinas ay mag-conduct ng war on drugs? Okay, anyways, labas muna tayo riyan. Natatandaan ko lang po, katakot-takot po na ang tinayo nila, may Quadcom, may Tricom. Ang dami pong, ibig sabihin po kung Quadcom po yan, 4 na komite po ang nag-iimbestiga kay Tatay Digong. O, Tricom, 3 komite po ang nag-iimbestiga laban kay BP Sara. At kung ano-ano pa po, ang dami po nilang tinayong komite o nagsasama-sama pa yung mga komite para po mag-imbestiga dito sa mag-ama. Bakit po walang ma-imbestiga? Wala pong tumayo na mag-iimbestiga dito sa flood control, dito po sa House of Representatives. May katwiran kasi yung presidential son na si Sandro Marcos. Tingnan nyo po, ito po pinakasablay. Kahit na ilang beses ko to, ulit-ulitin ko to, pinakasablay po to na katwiran. Hindi daw dapat mag-imbestiga yung House of Representatives dyan sa flood control corruption dahil ang involved daw ay mga congressman. Hindi raw po maniniwala yung mga, kahit na ano raw maging resulta ng kanilang investigasyon, hindi raw po maniniwala yung mga tao dahil kapwa congressman yung nag-iimbestiga. So ang resulta po, wala nag-iimbestiga. Hindi rin po nag-iimbestiga yung Senado. Yung create po para mag-imbestiga, yung ICI, binuwag na po. Buong akala natin, yung ICI yung susi para sa pag-iimbestiga ng corruption, yung po pala, yung ICI, iimbestigahan lang nila pala dapat, ang gusto lang pala nilang imbestigahan, Davao lang. Nung wala po silang makita sa Davao, pabalik-balik sila sa Davao, walang makitang anomalya, binuwag na lang yung ICI. Sino ngayon nag-iimbestiga? Ombudsman lang po. Samantalang si Tatay Digong iniimbestigahan na sa House, iniimbestigahan pa sa Senate, pareho lang na krimen. Ito po ang lawak. Wala nag-iimbestiga sa Senate, wala nag-iimbestiga sa House of Representatives. Okay. Nag-iimbestiga na nga yung ombudsman, Badong, paulit-ulit ka. Sabi na nga ng Senado na ipaubaya na nila sa ombudsman. Iba po yung investigasyon ng ombudsman. Nakikita nyo po ba yung paano mag-imbestiga yung ombudsman? Yung ICI po ba?
Di ba, pinatawag si Martin, may mga picture. Pinatawag si Sandro, may mga picture. Bago pumasok, may mga video. Pero wala tayong nalaman tungkol sa anong mga tinanong, anong natuklasan nung in-interview si Sandro tsaka si Martin. Ayaw natin nun. Gusto natin mapanagot sila eh. Pero ayaw po natin ng hindi live yung investigasyon. Kung masusunod po ang taong bayan, gusto natin live po yung investigasyon. Makabawi man lang tayo. Makilala man lang natin kung sino tong mga magnanakaw na to ng flood control. Okay. Sa kabila po, nang wala pa pong napapakulong, eto na naman. Binadgetan na naman nila. Kaya masayang-masaya si BBM dito sa picture na to. 107.4 billion ilalaan muli para sa flood control projects. Hindi nyo pa nga po, sige, wag na magnanakaw. Wag na pong magnanakaw yung imbestigahan kasi nakakahiya, di ba? Kapwa nga naman nila. Pero bakit si Mio Mio inimbestigahan nyo? Hindi nyo lang nga inimbestigahan eh. Tinanggal nyo pa. Hindi ba congressman si Barsaga? Pag si Barsaga, pag nagsasabi ng totoo na maraming magnanakaw sa kongreso, pwede nyong imbestigahan. Pero pagka yung mga congressman ang napapabalitang nagnakaw ng malalaking salapi, ayaw nyong imbestigahan? Mali po yun. Okay. Eto po, bakit po magbabudget na naman kayo ng 107.4 billion? Para po saan? Natuklasan nyo po ba na, tignan nyo po napatunayan nyo ba na walang nakawan na naghanap nung nakaraan flood control budget? Malawak nga po yung nakawan eh. Ikalawa kong tanong, eto po ang tanong natin eh. Napag-aralan nyo na ba kung paano mapipigilan yung pagnanakaw sa flood control? Tama po yan eh. Sabi nga, ang flood control, yung pag-iisip po ng flood control, unang tanong, di ba alam natin na malawak ang pagnanakaw? Ang una kong tanong, napag-aralan nyo na ba paano hindi na mananakaw yung 107 billion na yan na budget sa flood control? Ikalawa, mapipigilan nyo ba yung magnanakaw sa kanilang layunin na magnakaw niyan, nakawin yan? Hindi nyo pa nga natutukoy kung paano nawaldas yung pera na yan. Alam nyo kanina, iniisip ko, ang busisi ni Lorna Kapunan eh. Di po ba? Paano po ginastos? Saan po ginastos? Kung ganyan po sana yung pag-iimbestiga ninyo sa flood control, isa-isa lang. Araw-araw may isang flood control kayong iniimbestigahan. Baka natapos na po natin yan. Yung 5,500, unahin nyo po yung pinakamalalaki na budget. At arkilahin nyo po si Kapunan at si Ligutan. Payag na po kami. Para maisa-isa, sino po yung nakapirma dyan? Pakibasa mo nga kung sino yung nag-approve. Sino po nagsabi, ano po nakalagay dyan? Nare-realize ko kanina kung ganito kabusisi ang pag-iimbestiga, ang dami na sana natin napakulong. Halimbawa po, gayahin natin yung ginagawa ni Kapunan tsaka ni Ligutan. Kasi, ano pa lang, hindi ko sinasabing magagaling sila kaysa sa defense. Hindi pa po nagtatanong yung defense eh. Nakuha nyo? Ganyan din yan, mabusisi din eh. Okay. Halimbawa, tatanong mo, eto pong flood control, wala po tayo yung ghost project. Meron po ba kayong, ano po nakalagay dyan sa plano na yan? Magtatayo ng ghost project. Sa ampung barangay, dito po. Nag-inspection po ba kayo? Opo. May nakatayo bang flood control? Wala po.
Sino-sino yung pumirma na nagsabi na completed? Pakibasa nyo nga po yung pangalan, engineer, ganun. O, ano po ang titulo ni engineer? District Engineer ng DPWH. O, dito ko'y natukoy. Di ba? Kayo po ba ito? Halimbawa, isasalang nyo. Kayo po ba, pakibasa nyo nga kung kaninong pangalan yan. Engineer Andilim. Sino po yan? Ako po. Pirma nyo ba yan? Opo. Bakit mo pinirmahan? Anong nakalagay nung pinirmahan mo? Completed. Ano ba ibig sabihin ng completed? Nakumpleto po ang proyekto. Eh sabi niya, wala raw proyekto. Kung ganyan kayo kabusisi, matutuwa po yung taong bayan. Ang dali pala mag-imbestiga, no? Lahat lang na nakapirma doon, tatanungin nyo, iimbitahin nyo. Unahin nyo lang po, sampulan nyo lang. Yung ganyang uri ng pag-imbestiga, tuwan-tuwa po kami siguro. Kahit ako hindi abogado, pwede na po ako mag-volunteer. Ano po pangalan ninyo? Ako po si Engineer ganun. Ilan taon na po kayo sa DPWH? Ilan na po na inspection nyo? Marami na po. Ano po ibig sabihin ng completed? Ibig sabihin po niya na kumpleto po yung proyekto. Sigurado ka? Kidding aside po, ang hirap po tanggapin, Mr. President, na hindi nyo pa nga kayang awatin yung pagnanakaw. Halimbawa ako magnanakaw ako. Isa ako dun sa mga hindi pa nakukulong na magnanakaw. Isa ako dun sa magnanakaw na hindi man lang nababanggit. Kasi diskaya lang po yung nababanggit na kontraktor eh. Eh yung kontraktor, wala pa po eh. Wala pa po tayong nasasalang na congressman na kontraktor eh. Halimbawa ako, kontraktor, may pera na naman, budget na naman, nanakawin ko na naman yan. Bakit po ako mangingimi? Eh wala naman napaparusahan sa amin. Bakit ako mag-aawat? Hindi ako mag-aawat. Tignan po ninyo yung EDSA. EDSA Rehab. Sa kabila po ng lahat ng investigasyon sa pagnanakaw, wala pa pong 1 taon. Sira na agad ang EDSA Rehab. Magmumura lang kunwari ito si Vince Dizon. Wala naman pong kwenta yung pagmumura mo eh. Nilalaro ka lang ng mga, tignan po ninyo, nagmura si Vince Dizon, bakit ganito? Ang question, yung nakakontrata pala na yan, sila pa rin yung magtutuloy. Palpak na nga yung first phase, sila pa rin yung second phase, third phase, fourth phase. Diyan nyo po makikita kung gaano kawalang buto si Vince Dizon. Pero kung ikaw po ay tapat sa yung tungkulin, mura ka ng mura, ang dali mo lang pong tanggalin ng i-rebid. Di ba? I-rebid mo na lang kasi palpak kayo eh. Bakit kaya hindi ibigay sa iba? Kung palpak na nga. Tapos iban na yung contractor na yun. Di ba? Bakit kaya? Yan ang malaking palaisipan kay Vince Dizon. Bakit instead na iban niya yung contractor na wala pang 1 taon sira agad, ang ginawa ni Vince Dizon, pinangatwiranan. Kasi may umulan eh. Yung tubig daw kasi, mababaran lang yung asfalto. Hindi ako maniniwala. Putang, yung NLEX, asfalto din yan, di ba? Hindi ba umuulan sa NLEX? hindi ako maniniwala. Tapos mga ngatwiran niya mga yan. Kasi private kasi. Pag private, di ba private yung NLEX? Diyos ko, alam nyo kauwian yan? Maganda talaga pag private ang nagagawa ng mga kalsada. I-privatize na natin yung EDSA. Naloko na. Naibenta na. Imbes na mapanagot yung mga palpak,
Baka mangyari niya, maibenta pa yung EDSA. Di po ba? NLEX, tsaka wala po tayong nakita na babakbak eh. Ang haba po na NLEX. Ewan ko sa SLEX kasi dito lang ako dumadaan sa NLEX eh. Okay. Punta na po tayo rito sa... Yan, kaya may kakaharapin na naman pong kaso itong si grave threats, body bad 6 contract of Redicon. Yun na nga, bakit hindi nyo suspindihin? Di ko po maintindihan kung bakit hindi sinususpindi. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ayan, 107 billion. Kaya ang sasaya na naman po ng mga magna. Masasaya na naman sila. Dapat kasi may managot. Kung wala pong mananagot, patuloy at patuloy na magnanakaw. Yun nga pong may nahuhuli. Yun nga po nakikita ng mga magnanakaw na nakakahuli. Patuloy pa rin sa pagnanakaw. Yan pang walang nahuhuli. Kayo naman, no? Okay. Kaya ako, hindi po ako against ikalawang tanong. Unang tanong, ganun, di ba? Paano maiwasan na hindi nakawin yan? Ikalawang tanong, may plano na ba? May plano na ba? Nakita po kasi natin yung masamang epekto. Sabi nung taga Pampanga, yung governor ng Pampanga, bago sila magtayo ng flood control diyan sa Pampanga, ilang araw lang hupa na. Ngayon, linggo na raw, hindi pa humuhupa yung baha. Dapat pag-aralan nyo rin. Baka kasi yung mga pagtatayo nyo na infrastructure, yan pa po ang nagkukos ng baha. Di ba? Okay. Teka lang.